Isinulat mula sa nakaraan para sa paglilitis ng kasalukuyan. Ako si Oryang, asawa ng Supremo na nagluksa sa bangkay na walang sapin. Sa bundok ako naghanap ng katawan niya, pinunit ng sariling kakampi ang kanyang dibdib. Mula doon alam ko na ang sugat ng bayan, hindi lang dayuhan ang pumapatay sa anak ng masa. May sariling kapatid na natatakot sa apoy, kaya pinapatay ang apoy bago pa ito kumalat. Wag na wag ninyong hayaang maulit ang tajeros ay sugat na hindi pa gumagaling. Kapag ang tunay na tinig ng tao ay ginawang kriminal, ang hukuman ay nagiging sandata ng ilan. Inuulit ninyo ang kasaysayan, inuulit ninyo ang aming kamatayan. Pagkalipas ng panahon, dumating si Sakay, bitbit ang bandilang aming iniwan. Tinawag siyang tulisan ng bagong mananakop, ang sariling lahi ay pumayag na kiayon tumango. Pagkatapos ay ang mga magsasaka ng sakdal, nangako sila ng lupang sariling atin. Ngunit ang pinalaya ay ang papeles, ang dokumento, hindi ang magsasaka, hindi ang taga-bukid. At ang nagsalita laban sa panunumpa sa dayuhan, si Ricarte ay pinatapon sa sariling bayan. Huwag na huwag ninyong hayaang maulit ang tijeros ay sugat na hindi pa gumagaling. Kapag ang tunay na tinig ng tao ay ginawang kriminal, ang hukuman ay nagiging sandata ng ilan. Inuulit ninyo ang kasaysayan, inuulit ninyo ang aming kamatayan. Ngayon mula sa aking panahon hanggang sa inyo, naririnig ko ang parehong lengguwahe. Delikado sila, magulo sila, bastos sila. Kailangan silang disiplinahin, daanin sa proseso, daanin sa batas. Ang parehong salita noong barilin si Andres, ang parehong tono noong bitayin si Sakay, ang parehong dahilan noong durugin ang sakdal, ang parehong panatan na tinanggihan ni Ricarte. Kaya sinasabi ko sa inyo, kayo na nabubuhay ngayon, nasa inyong mga kamay ang hindi namin natapos. Huwag hayaang manalo muli ang lumang panlililang, na ang talunan ay sasabihin tama lang. Ang pag-ibig sa bayan ay hindi krimen, ang pagtindig ay hindi pagkakasala. Kung mabawalang sala ang tinig ng maralita, sa wakas mababaliktad ang aming trahedya. Ako, si Gregoria de Jesus, nabuhay akong balo ng revolusyon. Huwag ninyong gawing balo muli ang pag-asa ng masang Pilipino. Maririnig ninyo ang hatol, pakinggan ninyong mabuti, kung ito ba'y katarungan o ang tijeros na nagbalik katawan.